Binigyan ni Larry ng isang magalang na ngiti ang CEO bago mabilis na iniligay ang telepono sa kanyang tenga. Then, he pretended to answer a call. Leia, ba't mo ako tinawagan kanina? Give me a minute, walang linya dito. Napaatras si Larry bago mabilis na naglakad palayo. Pinutol ni Yael ang kanyang sigarilyo habang pinagmamasdan ang isang puting BMW na papalayo at nagdilim ang kanyang mga mata sa pag-iisip. Sa kanyang pag-uwi, si Aryan ay nakatanggap ng tawag mula sa osyoserang si Venus. Gusto nitong malaman kung ano ang nangyari sa kanyang pakikipagpulong. Ibinahagi ni Aryan ang lahat kay Venus, ngunit hindi na niya isinali sa kwento ang pagtatanong ni Mr. Monroe tungkol sa kanyang personal na buhay. Matapos marinig ang resulta, tuwang-tuwa si Venus, ngunit hindi nito ibinaba ang tawag hanggat hindi sinasagot ni Aryan ang kanyang mga tanong sa kanyang dream boy. Marahil ay natuwa si Aryan dahil sa katotohanan na ang isang higanteng tulad ng Monroe Corp ay kinilala ang kanyang disenyo. Habang nagmamaneho si Aryan sa gate ng Colton Residence, nakita niya ang itim na Lamborghini na nakaparada sa loob. Pinatay ni Aryan ang kanyang makina at nakarinig siya ng mga daing at hagik-hik ng babae na nanggaling sa loob ng kabilang sasakyan. It was a familiar voice. In fact, ito ay walang iba kundi kay Lara. Ang saya ni Aryan kanina ay napalitan ng matinding sama ng loob. Dahilan para dumaloy ang lamig sa buong katawan niya. Namamanhid at bumibigat ang kanyang mga paa habang nakaupo sa kanyang sasakyan. Pakiramdam niya ay nadudurog ang kanyang puso. Pinatay ni Aryan ang ilaw ng sasakyan niya, habang nakapatay din ang mga ilaw ng sasakyan sa tapat niya. Ang mga ilaw sa garden ang nagbigay ng liwanag sa eksenang nagaganap sa loob. Pinagmasdan ni Aryan si Lara habang nagmamadaling isinusuot ang palda at ang jacket. Nakita niya rin ang makahulugang tingin ni Lara kay Lance. At pagkatapos ay mapusok na naghalikan ang dalawa sa loob ng sasakyan. Pakiramdam ni Aryan ay pinipiga ang kanyang puso dahil sa kanyang nasaksihan. Hindi sigurado si Aryan kung ilang oras na ang lumipas, pero sapat na ang tagal para mamanhid ang puso niya sa sakit. Hindi nagtagal at nakita ni Aryan ang paglabas ng sasakyan mula sa gate. Malamang pupunta ang mga ito sa isang private place para doon magpalipas ng magdamag. Padabog na lumabas ng sasakyan si Aryan at parang bangkay na naglakad papasok ng bahay. Dumiretso siya ng banyo at binuksan ang gripo para hugasan ang kanyang mukha. Paakyat na sana siya sa itaas nang biglang bumigay ang kanyang mga binti. Napaupo siya sa sahig at napasubsob ang mukha sa tuhod. Hindi palaging ganoon ang ugali ni Lance sa kanya. May panahon na ito ay banayad at mabait sa kanya. Hindi ito nagbibitaw ng masasakit na salita sa kanya. Gayunpaman, ang pagbabago sa mga kilos ni Lance ay dumating ng walang babala. Hindi na nakita ni Lance ang lahat ng ginagawa niya at sinaktan nito ang puso niya sa mga paraan na hindi niya akalaing magagawa nito. Ang biglaang lamig na dumampi sa kanyang balat, ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nakita niyang umaagos ang tubig sa gripo. Hindi niya namalayan na umaapaw na ang tubig mula sa lababo. At umabot na ito sa sahig. Nagmadali siyang tumayo para patayin ang gripo. At hindi sinasadyang napatingin sa refleksyon niya sa salamin. Napansin niya ang pamumutla ng kanyang mukha. Sinubukan niyang ngumiti sa kanyang mga labi. Ngunit pait ng mukha ang kanyang nasilayan. Kalalabas lang niya ng banyo nang marinig niya ang pagbukas ng front door ng mansyon. Hindi man lang lumingon si Aryan nang marinig niya ang pamilyar na mga yabag. Why should I try so hard to please him when he hates me this much? Bulong ni Aryan sa kanyang sarili. Diretso ang tingin ni Aryan habang umaakyat sa hagdan. Ngunit napagtanto niyang papalapit na sa kanya ang mga yabag. Bago pa siya makapag-react,
Isang malakas na puwersa ng kamay ang humawak sa kanyang pulso, dahilan para mapahinto siya. Saan ka galing ngayong gabi? Galit na tanong ni Lance habang hawak ng mahigpit ang pulso niya. Pakiramdam ni Aryan ay parang mapipiga ang kanyang pulso. Pinilit niyang alisin ang mahigpit na hawak sa kanya ni Lance at humarap. May dinner appointment ako. Walang emosyon na sagot ni Aryan. Kanino? Muling tanong ni Lance habang nakatitig sa kanya. Ang ganda ng mata ni Aryan ay nagniningning. Ngunit sa halip, ito ay tahimik at banayad. Ang kislap sa mga mata niya ay walang halo ng pagkapuot, kaya hindi naiwasan ni Lance na kumalma nang mapatitig ito sa mga mata niya. Saglit na natulala si Lance. Kung hindi ka nakakasuklam, malamang susubukan kong ayusin ang mga bagay. Biglang naisip ni Lance. Ngunit ang ganoong paniniwala ay agad niyang ibinasura sa isip niya. Nagdilim ang mukha ni Lance at nagtanong ng may mapang-uyam na tono. Saan ka na naman nag-dinner kasama ang grupo ng mga lalaki? Dinner appointment pa talaga yun, Aryan? Or were you pulling around behind my back? Bakit hindi mo sabihin sa akin kung anong nangyari sa business meeting na sinasabi mo? Bakas ang talas sa boses ni Lance nang sabihin ang mga katagang iyon sa harap ni Aryan. Ibinalik ni Aryan ang kanyang tingin kay Lance. Malinaw sa kanya kung ano ang ipinapahiwatig nito. At dahil walang sense ang ibinibintang sa kanya ni Lance, gusto niyang matawa sa harapan nito. Bahagya siyang natigilan. Pagkatapos ay pinilit niyang kumawala sa mahigpit na pagkakahawak ni Lance sa kanyang braso at bahagyang lumayo. Bakit gusto mong malaman? Are you mad because I had a business meeting with a male client? Tahimik na tumawa si Aryan sa malamig na boses. Lance, akala ko wala ka ng pakialam sa mga ginagawa ko. Yun siguro ang dapat kong itanong sa'yo. May pakialam ka pa ba sa akin? Mahigpit na pinagdikit ni Lance ang mga labi at hindi siya nito sinagot. Muling nadurog ang puso ni Aryan nang makita ang reaksyon ni Lance. Tumalikod siya at umakyat ng walang pasabi. Maaaring dahil sa tagal niya sa malamig na tubig na naging dahilan ng pag-iinit ng katawan niya ng gabing iyon. For the first half of the night, she dreamed a lot. One was about the moment she met Lance and how she watched as he acted with another woman. Then she finally settled down with him and they were married. Ang huling eksena na nakita niya ay ang kanilang kasal. Kitang-kita sa mukha ni Lance ang puot at galit sa mga mata nito habang malamig na nagtanong. Sabihin mo sa akin, have you ever wronged me? Naikuyom ni Aryan ang kanyang kamao at pilit niyang iniiling ang kanyang ulo. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Lance. Muli niyang nakita sa kanyang panaginip ang galit sa mukha ni Lance at nagising siya sa isang panimula. Humihingal siyang napaupo sa kama habang yakap ang kumot. Nang tumingin siya sa orasan, nakita niyang 4 a.m. pa lang ng umaga, ngunit hindi na siya makatulog. Nang magising siya kinaumagahan, napansin niya ang itim sa gilid ng kanyang mga mata na halos hindi maitago kahit na itago pa niya iyon sa isang makapal na foundation. Pagbaba niya sa hagdan, nakita niya si Lance na nag-aalmusal sa hapagkainan, habang ang mami nito ay nakaupo sa tapat ni Lance na tila nagsesermon. Walang iba sa pagmamaktol nito kay Lance, kundi ang humiling na umuwi ng maaga pagkatapos ng trabaho para hindi malungkot si Aryan sa pananatili sa bahay ng mag-isa. Nanatiling tahimik lang si Lance habang kumakain. Sinagot ni Lance ang kanyang ina na naiintindihan niya ang mga sinasabi nito nang makita niya ang pagbaba ni Aryan sa hagdan. Masayang lumingon si Yula nang makita si Aryan na nakatayo malapit sa hagdan. Saka ito kumaway at ngumiti. Aryan, tamang-tama ang pagbaba mo. Halika iha, sumabay ka na dito.
Aryan had an impassive expression when she bowed at sinabi niyang, "Mom, I have some business to deal in the morning, so I won't be having breakfast at home." Pagkasabi noon, ay agad na tumalikod si Aryan at naglakad palabas. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Yula. Agad namang ipinaling ni Yula ang kanyang atensyon kay Lance at sinamaan ng tingin ang anak. "Kasalanan mo ang lahat. Kung hindi mo binabaliwala si Aryan, hindi siya magagalit sa'yo. Dapat suyuin mo siya. Kung hindi ka gagawa ng effort ngayong gabi, maaari kang umalis sa bahay na ito." Isang komplikadong ekspresyon ang agad na lumitaw sa mukha ni Lance habang nakatingin sa papalayong view ni Aryan. Balita sa buong opisina na kinuha ng Monroe Corp ang buong kontrol sa disenyo para sa Colton Corp project kagabi sa ganun kabilis na panahon. Kumalat ito sa buong kumpanya at napag-alaman ng lahat na ang bayani ay walang iba kundi si Aryan. Si Aryan ay wala sa tamang kondisyon simula pa kaninang madaling araw. Bumili siya ng paracetamol na gamot kanina bago siya pumasok sa trabaho at inantok siya pagkatapos uminom ng gamot. Gayunpaman, sa pag-iisip na ang kanyang draft ng disenyo ay naaprubahan, siya ay natuwa at nagtrabaho para pagandahin pang lalo ang disenyo. Habang ginagawa niya ang mga kalkulasyon sa mga figure, isang stack ng mga dokumento ang nalaglag sa kanyang workspace ng may kalabog. Itinaas niya ang kanyang ulo, only to see that a infuriated Lara was glaring at her. "Anong problema?" Hinila ni Aryan ang upuan habang kalmadong nagtanong. Inaamin ni Aryan na hindi siya generous na ngumiti kay Lara habang kaharap ito, kahit hindi naman sila nagkaroon ng conflict sa isa't isa. "Tinatanong mo ba talaga ako kung ano ang problema?" Bungad ni Lara sa makapal nitong makeup at ang mga mata nito ay parang nakakatusok. "Bakit hindi mo ako hinintay kahapon ng hapon nang pumunta ka sa Monroe Corp para pag-usapan ang project?" Namumulang sabi ni Lara na may halong pagkainis. Napaubos si Arya ng bahagya at inilapag ang kanyang panulat. "We had an appointment with Monroe Corp's project department that time. At kahit hintayin kita, sa tingin mo ba hihintayin ka nila?" Medyo nagilty si Lara matapos niyang ma-realize na hindi siya bumalik sa kumpanya kahapon dahil gusto niyang makasama pa si Lance ng mas matagal. Gayunpaman, nakaramdam siya ng galit nang makita ang tagumpay sa mukha ni Aryan. Malinaw na kinuha ni Aryan ang lahat ng credit para sa tagumpay niya kahapon. "If that's the case, what about last night? Bakit hindi mo ako niyaya na mag-dinner kasama ang Monroe Group? Pareho tayong humahawak ng project, so bakit hindi mo ako inimbitahan?" May pagdududang tanong ni Lara. "Oh, aware ka naman palang tayong dalawa ang may handle ng project na iyon, diba? So nasaan ka kahapon?" Inis na tanong ni Aryan. "I had something to discuss with Mr. Colton. You can ask him kung ayaw mong maniwala. Huwag mong ibahin ang topic. I was talking about yesterday's matter. Bakit hindi mo pinaalam sa akin at bakit hindi mo ako inimbitahan sa dinner na iyon?" Mataray na tanong ni Lara. "Leader ka rin ng grupo, kaya pareho tayo ng posisyon sa kumpanyang ito. Aryan, hindi mo binibigyang respeto ang management ng kumpanya. Baka meron kang pinirmahang secret deal sa Monroe Corp at natatakot kang malaman ko. Kaya sinadya mong hindi ipaalam sa akin ang pakikipag-meeting mo sa kanila." Nang makita ang ibang mga empleyado na dumating para panoorin ang pagtatalo nila, isang bakas ng selos at puot ang sumilay sa mga mata ni Lara. "Naiintindihan ko na kung bakit madaling pumayag ang Monroe na ibigay sa kumpanya natin ang project. Baka may nangyayari sa pagitan mo at ng project department na si Mr. Henry." Mariing sabi ni Lara. Nang maramdaman ni Aryan ang mga bakas ng pang-aalipusta sa mga tingin ng kanilang mga kasamahan sa kanya, bumungad sa kanyang mukha ang isang mayabang na tingin mula kay Lara. "Aryan, si Mr. Henry ay halos kasintanda na ng iyong ama. Yet,
You are willing to sacrifice for the company? Hindi ba't napakalaking kawalan sa'yo kung hindi napili ang kumpanya natin? Naaalala ko na may gusto ka kay Mr. Colton. Tama, kahit nabigo kang maakit ang kanyang atensyon. There is no need to downgrade your choice of men. May pang-iinsultong sabi ni Lara. Sapat na ba ang sinabi mo? Hawak ni Aryan ang isang mug ng coffee at sinadya niyang tapunan ang damit ni Lara. Pinagmasdan niya ang pagtalo nito sa harap niya matapos mabuhusan ng mainit na kape. Isang kasuklam-suklam na pakiramdam ang bumalot sa loob ni Aryan. Ito ba ang klase ng babae na gusto ni Lance? Stupid, hypocrite with a sharp tongue. Lance would better look for her than to look at me. I wonder how much he actually hates me for him to hurt my pride to that extent. Aryan, naka-Gucci outfit si Lara na bigay sa kanya ni Lance kamakailan. At ang buong set nito ay nagkakahalaga ng 1 taon niyang sweldo. Habang tinitingnan ni Lara ang brown na kape na tumutulong mula sa kuwelyo hanggang sa laylayan ng kanyang damit, ay halos mabaliw siya. Tumigil ka sa pagsasabi ng katarantaduhan. Mahigpit na itinikom ni Aryan ang kanyang kamao na nasa kanyang tagiliran habang tinitiis ang pagkahilo. I was equally shocked when the blueprint was chosen. I was discussing the draft with Mr. Monroe during dinner last night. Baka gusto mong i-demonstrate ko kung paano naakit ang atensyon niya. Ayon sa sinabi mo kanina, leader ka rin ng grupong ito, pero hindi ka kailanman gumawa ng anumang tamang design. Kung wala kang kakayanang mag-design, gawin mo ang isang bagay na pasok sa iyong kakayahan. Nobody will stand in your way, mataray na sabi ni Aryan. Sa kaalaman ng lahat, si Lara ay hinirang bilang pinuno ng grupo sa pamamagitan ni Mr. Colton. Sa makatuwid, ang mga salita ni Aryan na, kung wala kang kakayahang magdisenyo, gawin mo ang mga bagay na pasok sa iyong kakayahan. Ang sinabing iyon ni Aryan ay tulad ng isang malakas na sampal kay Lara, na naging dahilan ng pagbagsak ng ekspresyon nito sa huli. Ikaw, Aryan, ikaw! Naputol ang pagsigaw ni Lara nang biglang marinig ang makapangyarihang tinig ni Lance. Bakit nakatayo ang lahat dito? Wala ba kayong trabahong gagawin? Ang biglaang malakas at malupit nitong boses ang bumasag sa kapaligiran. Sa kanyang matangkad na pangangatawan at mabagsik na ekspresyon, he radiated an air of authority. Ang kanyang hitsura mismo ang naging dahilan upang maghiwa-hiwalay ang mga empleyado at bumalik sa kani-kanilang pwesto. Naiwan sina Aryan at Lara. Nang makita si Lance, ay agad na bumuhos ang luha sa mga mata ni Lara. Pagkatapos ay tumakbo ito palapit kay Lance, na tila parang batang nagsusumbong. Mr. Colton, you must stand up for me. Tinanong ko lang siya tungkol sa pangyayari kagabi nang pumunta siya sa Monroe Corp para pag-usapan ang project at kung bakit hindi niya ito ipinaalam sa akin. Tapos pinagsabihan niya agad ako ng hindi maganda sa hindi pagkakaroon ng kakayahan para maging karapat-dapat na maging leader ng grupo. Binuhusan pa niya ako ng kape. Sir, ito ang damit na binili mo sa akin at ito ang damit na pinakapaborito ko. Salaysay ni Lara habang humihikbi. Hinawakan ni Aryan ang kanyang noo at mas uminit pa ito kaysa kanina. Hindi na siya nag-aksaya na hintayin pa ang sagot ni Lance. Alam niyang hindi ito papanig sa kanya. Pagkaupo niya ay agad niyang kinuha ang kanyang draft at nagpatuloy sa trabaho. Sasamahan kita pagkatapos ng trabaho para bumili ng ibang damit, okay? Hindi nakaligtas sa pandinig ni Aryan ang banayad at malalim na boses ni Lance habang kausap si Lara. Narinig iyon ni Aryan habang nakaharap siya sa kanyang draft. Ang panulat na hawak niya ay tumigil sa paggalaw nang biglang uminit ang kanyang mga mata. Lumalabas na kahit matagal ko nang alam
ang kalalabasan. Nadudurog pa rin ang puso ko kapag naririnig kong sinusuyo niya si Lara. Biglang nasabi ni Aryan sa sarili. Pinatatag ni Aryan ang sarili nang maramdaman niya ang muling pag-iinit ng kanyang mga mata. Pinigilan niya ang mga luhang kanina pa gustong bumagsak. Matapos pangakuan ng matatamis na salita, ay lumabas na si Lara ng silid. Pagkaalis ni Lara, lumapit si Lance kay Aryan at tinapik nito ang desk ng ilang beses. Pinakiusapan tayo ni Mama na sabay tayong umuwi mamayang gabi. Huwag kang aalis nang wala ako pagkatapos ng trabaho. Napalitan ng bakas ng pagkainip ang tono ng boses ni Lance habang hinihintay ang sagot niya. May mga bagay akong gagawin ngayong gabi. Hindi nagdalawang isip si Aryan na tanggihan ang sinabi ni Lance. Anong mga bagay? Kunot noong tanong ni Lance. Napatigil si Aryan sa pagsusulat, ngunit nanatiling nakayuko ang kanyang ulo. Hindi mo kailangang umuwi kasama ako. Ako na ang bahalang mag-explain kay Mom pagdating ko sa bahay. Anong ipapaliwanag mo sa kanya? Madilim ang ekspresyon ni Lance habang nakapikit ang mga mata. Aryan, hindi ka naman galit, di ba? Muling sabi ni Lance habang mariing nakatingin sa kanya. Napapikit ang mga mata ni Aryan bago tuluyang sumagot kay Lance. My husband is going to purchase an outfit for his lover before taking me home. Lance, don't you think you're being cruel? Dahil alam niyang hindi siya makakapag-concentrate sa disenyong kanyang ginagawa, ibinaba ni Aryan ang kanyang panulat bago niya itinaas ang kanyang tingin para tingnan ang hindi ka panipaniwalang lalaki. Lance was indeed good-looking. Biniyayaan ito ng matangos na ilong at manipis na labi. When he gazed at a woman gently, it felt he was about to procure the whole world for her. Paanong hindi mai-inlove ang sino mang babae sa isang lalaking tulad nito? Mr. Colton, kung wala ka nang sasabihin, please take your leave. Hindi ako makakasabay sa'yo kasi may iba pa akong aasikasuhin. Mahinahong pakiusap ni Aryan. Nang marinig iyon, labis na nagdilim ang ekspresyon ni Lance. Tinansya siya nito ng malamig na tingin bago muling nagsalita. Gawin mo ang gusto mo, sabi ni Lance bago tuluyang umalis. Tinanaw ni Aryan ang papalayong si Lance. Huminga siya ng malalim para maibsan ang sakit na nararamdaman ng kanyang puso. Nang mga sandaling iyon, ay biglang tumunog ang phone niya. Napasulyap siya sa screen at walang gana niyang nireject ang tawag. Nilagay niya ang phone sa desk bago niya muling tiningnan ang design trap sa harap niya. Nang matapos ang trabaho, nakita ni Aryan ang nagmamagandang si Lara na naghahanda sa pag-alis. Habang si Aryan naman ay patuloy na nag-overtime sa opisina para ayusin at pagandahin ang mga draft. Habang nagtatrabaho si Aryan, ay naisip niyang tingnan ang background ni Yael. Nagtangka siyang makahanap ng ilang mahahalagang impormasyon upang maisama niya sa mga elemento sa kanyang disenyo. Habang naghahanap siya ng impormasyon, lumantad sa kanya ang isang maikling video tungkol kay Yael na kinunan kaninang umaga. Nakasuot ito ng itim na suit na lalong nagpatingkad sa matangkad at makisig nitong pangangatawan. Habang ang mahahaba nitong binti ay nakakross sa casual na paraan at ang gwapo nitong mukha ay walang emosyon. Madaling nakuha ng mga reviewer ang kakaiba nitong aura sa pamamagitan ng video. Ang naunang bahagi ng video ay tungkol sa pag-unlad ng karir ni Yael. Toward the final part, the host wore a playful smile as she asked, Mr. Monroe, the last question is a personal one. Siyempre hindi lang ako ang curious dito. I think all the single female in front of their screens ay ganoon din kainteresado tungkol dito. Ito ang tanong, Mr. Monroe. May naiibigan ka na bang babae ngayon? Nang sandaling marinig ang tanong ng host,
agad na tumahimik ang eksena. Since nobody expected the host to ask such a question. Noong una ay inakala ng lahat na hindi nito sasagutin ang ganoong klase ng tanong. Ngunit hindi inaasahang sumagot si Yael. Hindi pa ngayon, maiksing sagot ni Yael. Hindi nakapagsalita ang host at panandali ang natulala nang marinig ang sagot ni Yael. Gayunpaman, ay agad namang naintindihan ng host ang sagot nito at excited na nagpatuloy sa pagtatanong. Sa madaling salita, Mr. Monroe, mayroon kang isang tao na matagal mo nang gusto? Kasalukuyan bang may relasyon ka sa nasabing tao? Sa ngayon, sa pagkakaalam ng marami, single ka pa rin. Ibig sabihin, may lihim kang crush sa taong ito? At base sa iyong kasagutan, ay hindi pa ngayon ang tamang panahon. Tama po ba, sir? Ipinikit ni Yael ang kanyang mga mata at hindi na niya sinagot ang tanong. Kahit na ang sagot sa tanong ay medyo halata na ng lahat. Muli na naman sanang magtatanong ang host nang biglang sumingit ang isang advertisement. Hindi na hinintay pa ni Aryan na matapos ang commercial at pinatay niya ang video. Medyo nabigla siya dahil hindi niya inaasahan na ang isang tulad ni Yael ay magkakagusto sa isang babae. I wonder kung anong klaseng babae ang babagay sa lalaking katulad niya. Biglang natanong ni Aryan sa sarili. Hindi nagtagal at isinantabi niya ang isiping iyon at nagpatuloy sa paggawa ng design. Ilang saglit lang at tumunog ang phone niya. She took a glance at the screen and after feeling annoyed, she immediately added the number to the blacklist. Maya-maya ay tumunog ulit ang kanyang phone. Sa pagkakataong iyon ay naisipan niyang sagutin ang tawag. Aryan, excited na sabi ni Erica mula sa kabilang linya. Sa isang bar, natagpuan ni Aryan si Erica na nakaupo sa may parteng sulok. Habang lumalakad si Aryan palapit, nakita niya si Erica na nagsasali ng champagne sa baso at uminom. Tila inip na ito sa paghihintay sa kanya. Paulit-ulit nitong inangat ang ulo para tingnan ang koridor na malapit sa kinauupuan nito. Anong tinitingin-tingin mo? Bungad ni Aryan mula sa likod ni Erica. Sabay hila niya sa upuan sa tabi ng kaibigan. Pagkaupo niya ay naramdaman niyang medyo humupa na ang kanyang nararamdamang pagkahilo. Nang makita siya ni Erica ay agad na nagningning ang mga mata nito. Pagkatapos ng maiksing kamustahan ay excited itong pumulong kay Aryan at nagtanong, kilala mo ba ang pangatlong anak na lalaki ng pamilya Monroe? Alam na alam ni Aryan ang ibig nitong sabihin. Gayunpaman, dahil masama ang pakiramdam niya, hindi siya gaanong naging interesado tungkol sa tanong nito. Sa halip, mahinahon niyang pinaalala kay Erica na wala pang isang linggo mula nang maghiwalay kayo ng boyfriend mo. Well, at least naghiwalay na kami. Mabilis na sagot ni Erica sabay iniikot ang mata kay Aryan. Pagkatapos, hindi na napigilan ni Erica na muling magsalita. Let me tell you this, I'm being serious this time. Noong isang araw, nakita ko siya sa City Hall. Naka-white shirt siya at black na suit. At napaka-elegante niyang tingnan. Para siyang si Adan na bumaba mula sa kalangitan. I'm pretty sure that he's definitely a gentleman. Every action of him makes me fall for him so much. Aryan, I must catch his attention and marry him. Tila nangangarap na sabi ni Erica, sa dami ng lalaking gusto mong pakasalan, hindi ako nakakasiguro kung sino sa kanila ang gusto mong makatuluyan. Sumimsim lang si Aryan ng lemon juice at hindi niya sineryoso ang sinabi ni Erica. Ang childhood friend ni Aryan na si Erica Verdun ay reyna ng chismis sa entertainment industry. Tinatrato nito ang mga lalaki na parang disposable. At ang karanasan nito sa mga relasyon ay ganap na kabaligtaran ni Aryan. Gayunpaman, sa tuwing mahuhulog ito sa isang lalaki, determinado itong pakasalan ang mga ito. Obviously, hindi iyon maganda sa imahe ni Erica, lalo na't single pa ito. Aryan, lagi mo akong pinipintasan sa bawat oras. No wonder, hindi naging maganda ang takbo ng mga relasyon ko. Bumagsak ang mukha ni Erica at ipinakita niya kay Aryan ang kanyang acting skill
na nagpapanalo sa kanya bilang Best Actress. Agad na lumuha ang mga mata ni Erica. Nang makita ni Aryan ang pagbagsak ng luha ng kaibigan, napakurot si Aryan sa kanyang noo na tila namumroblema. Sige, I support your attempt to date him. Do your best. I believe you can do it. Napipilitang sabi ni Aryan. You are the best. So, can you please get Toby's phone number for me? Masiglang sabi ni Erica at hindi napigilang sumilay ang isang matingkad na ngiti sa kanyang mukha. Nang marinig iyon, ay agad na napakunot ang mata ni Aryan. Toby Monroe? Ang pangatlong anak ng Monroe family. Hindi ko siya kilala. Hindi mo nga siya kilala, pero kilala mo ang pang-apat na anak ng Monroe family, si Yael Monroe. Nakita ka ng kapatid ko, nakausap mo ito sa isang hotel kahapon. Have you been doing business with him recently? Aryan, tulungan mo na lang akong hingin ang phone number ng kapatid niya. Please. Ha? Tatanungin ko si Mr. Monroe? Agad na sumilay sa isipan ni Aryan ang walang pakialam na mukha ni Yael. Alam niyang imposible iyon, kaya umiling siya. I'm not close with Mr. Monroe at all. Minsan ko lang siyang nakausap at hindi maganda ang ekspresyon ko sa lalaking iyon. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Erica at malapit na itong umiyak nang marinig ang sinabi ni Aryan. Aryan, kasasabi mo lang na susuportahan mo ako. This is only a small favor from me, yet you keep rejecting me. Maluha-luhang sabi ni Erica. Okay. I'll see what I can do. Hindi makayanan ni Aryan ang nakakaawang ekspresyon ng mukha ni Erica. Muling sumuko si Aryan sa husay ng pag-arte ng kaibigan. Susubukan ko, pero hindi ko maipapangako sa iyo na makukuha ko ang number niya. Mahinahong sabi ni Aryan. Okay, no problem. Basta subukan mo. Ang malungkot na ekspresyon nito kanina ay biglang napalitan ng pagkamangha nang bigla itong may nakita sa gilid ng mga mata na naging dahilan ng pagkataranta nito, kaya agad itong napatayo sa upuan. Pagkatapos ay mabilis na kinausap si Aryan. Kanina, I plan to talk to you about Lance, but I don't have the time now. I'll ask you out sometime later. Don't worry, I already know about Laika. Alam ko na rin kung ano ang nangyari tungkol sa nakaraang event at kung sino ang sinagip ni Lance sa inyong dalawa. And I punish her on your behalf. She can't stay in show business for the rest of her life now. Habang sinasabi ni Erica ang mga katagang iyon, ay patuloy itong nakatingin sa may bulwagan. Natigilan si Aryan nang marinig ang sinabi ni Erica. Isa kang tanga. Nandidilat ang mga matang sabi ni Erica. What's good about Lance? Nakakadalawang dosenang boyfriend na ako, pero hindi mo pa rin siya hinihiwalayan. Aryan, hanggang kailan mo balak magpakatanga sa loveless marriage nyo? Dahil doon, ay naipadyak ni Erica ang kanyang mga paa sa lupa at mabilis na naglakad patungo sa isang grupo ng mga tao na kalalabas lang mula sa isang pribadong silid. Nang makita niya ang matapang at palabang figura ni Erica, muling nakaramdam si Arya ng pagkahilo. Napatitig siya sa baso ng lemon juice sa harap niya at biglang napaisip. Kung katulad lang ako ni Erica, magagawa ko ng makipaghiwalay na parang wala lang at mabilis akong makakakuha ng ibang karelasyon. Gayunpaman, si Aryan ay hindi katulad ni Erica. Kahit sobrang disappointed, umaasa pa rin si Aryan na magbabago si Lance. Alam niya na wala siyang pag-asa. Ngunit ayaw niyang hayaan ang kanyang sinakripisyo ng ilang taon na mawala ng kabuluhan. Gaano nga ba kahalaga ang pag-ibig? Biglang sumagi sa isip ni Aryan. Nang makita ni Aryan si Erica na nagpapanggap na nawala ng balanse at hindi sinasadyang mahulog sa mga bisig ng isang lalaki sa di kalayuan. Napangiti siya at napabuntong hininga bago tumayo para umalis. Sa main hall ng building,
kung saan naroroon ang bar na kinaroroonan ni na Aryan at Erica. Iniabot ni Larry ang susi ng kotse sa waiter para iparada ang sasakyan. Pagpasok pa lang ni Larry sa building ay nagtaka siya nang makita niya ang papaalis na si Aryan. Bahagyaman siyang nabigla ay mabilis siyang pumasok sa bar. Ang particular na pribadong VIP room sa loob ng building ay naiiba sa mga normal na silid. Dahil ito ang pribadong silid ni Adam Lastimosa na may higit na karangyaan habang nananatiling low profile. Napuno ng usok ng sigarilyo ang buong silid habang ang mga tao ay naglalaro ng baraha, kumakanta at tumatangis pa ng malakas. If one had a good eye, malalaman ng isa na ang lahat ng mga tinitingalang tao sa city na iyon ay nasa isang silid. Pumasok si Larry sa silid na may pamilyar na pakiramdam at agad na naglakad patungo sa isang sulok. Dahil dim ang ilaw sa sulok, tanging figura ng isang matangkad at maayos na tao ang maaanidag doon. Isang pulang kislap ang lumitaw sa sulok ng bibig ng lalaki na sinundan ng isang makapal na usok na dahan-dahang tumataas sa kisame. Tila nakita nito si Larry, kaya bahagyang yumuko ito. Ang suot na puting kamiseta at itim na pantalon ay nagpakita ng matipunong katawan, habang unti-unting lumilitaw ang gwapong mukha. Nang maaninag sa liwanag ang malamig na mga mata, ay mas naging seryoso ang kilos ni Larry. Mr. Monroe, nakumpirma na namin ang 3 kumpanya upang makipagkumpetensya para sa project. Sila ay ang Colton Corp, Sioux Corp at Lincoln Corp. Paliwanag ni Larry. Nanatiling nakatingin lamang si Yael habang niluluwagan ang kurbata at tumango bilang tugon. Si Adam na pumalit kay Yael sa card game ay hindi natuwa nang marinig ang sinabi ni Larry. Yael, pwede bang huwag nating pag-usapan ang trabaho dito sa party na inorganize namin para sa'yo? Dahil sa interview ni Yael kaninang umaga, ay nagsagawa ang mga ito ng welcoming party para sa kanya. Casual na pinatay ni Yael ang kanyang sigarilyo sa malapit na ashtray bago siya lumingon kay Adam. Tumawag sa akin ang lola mo kaninang umaga at pinakiusapan niya ako na ihanap kita ng babae na babagay sa'yo. Seryosong sabi ni Yael. Napalunok si Adam na para bang nakalunok ito ng lamok. Alam ng lahat sa silid kung gaano ka-powerful ang kanyang lola at nakiusap ito kay Yael na ipakilala siya sa isang babae. Ngunit ang totoong ibig sabihin nito ay maghanap siya ng babaeng mapapangasawa sa lalong madaling panahon. Ipinakita ng isa nilang kaibigan ang kanyang base card na isang alas at tinapik ang mga balikat ni Adam na may masamang ngiti sa mukha. You are always the first to lose. Sorry, but it's my win this around. Money please. Nagpout si Adam at inihagis ang chip sa kaibigan bago niya itinulak ang mga baraha. Count me out of this game. It's never fun to always sit with you guys, pabirong sabi ni Adam. Ngumiti ang binata kay Adam at sinabing, kung ayaw mong umupo kasama namin, magsama ka ng babae sa susunod. Nang marinig iyon, muling nagpout si Adam. Siya ay hindi likas na narcissistic. Ngunit ito ay isang katotohanan na maraming babae ang nanliligaw sa kanya. At dahil doon, madali siyang makakapili ng babae upang maging kanyang kasintahan. Ngunit hindi ganon kadali ang lahat. Matapos sulyapan ni Adam kung gaano kakalmado si Yael, he scooted closer toward Yael. Yael, you can actually bring your girl here. Siguradong aalagaan namin siya in the future. Nang makitang tahimik si Yael, naglakas loob si Adam na sulyapan si Larry na nakatayo sa tabi nila. Sabihin mo sa akin, sinong babae ang nakakuha ng interes ni Yael? Lihim na hinawakan ni Larry ang kanyang ilong. At napaisip, hindi siya basta babae. She's more like a married woman. Siyempre,
Hindi siya nangahas na sabihin iyon ng malakas. Sa halip, tumahimik na lang siya at masunuring nagulat. Mr. Monroe, nakita ko si Miss Laude sa may entrance kanina at mukhang hindi maganda ang pakiramdam niya. Natigilan si Yael na nagbabalak na sanang magsindi ng panibagong sigarilyo. Nang makita iyon, mabilis na nagkusa si Adam. Nasindihan ang sigarilyo para kay Yael habang may namumuong ngiti sa mukha nito. Yael, sino itong Miss Laude? Ito ba ang secret crush mo? Gayunpaman, pinikit ni Yael ang kanyang mga mata. Bago niya sinulyapan ang curious na mukha ni Adam. Magtatanong pa sana ang curious na si Adam nang biglang tunggain ni Yael ang vodka shot na matagal na niyang hawak. Thank you guys for watching. Please like, share, and subscribe. Say what you wanna say to me.